Corbera sa detalye. Masisimulan na ang konstruksyon ng kauna-unahang Metro Manila Subway o Underground Railway System sa Pilipinas. Kanina, nagsagawa na ng groundbreaking ceremony ang Department of Transportation para sa pagtatayo ng Metro Manila Subway Project. Nauna nang na-delay ang groundbreaking dahil sa conflict sa schedule ng mga opisyal ng Japan. Ang proyekto ay popondohan sa pamamagitan ng 51 billion mula sa Official Development Assistance o loan mula sa Japan International Cooperation Agency. The Metro Manila Subway Project, ladies and gentlemen, is not only one of our biggest, but under the strong-willed leadership of our Secretary Tugade, it has also been one of our fastest projects from investment approval to start of contract implementation today. The Metro Manila Subway is also incredibly expansive and incredibly interconnected. The subway will span 36 kilometers, it will have 15 stations, it will cross 7 local governments, and pass 3 of Metro Manila's central business districts. Ang subway ay magsisimula sa Valenzuela Depot kasama na ang pasilidad ng Philippine Railway Institute. Itatayo ang 3 istasyon sa Quirino Highway, Mindanao Avenue Station, Tandang Sora at North Avenue Station na target matapos sa 2022. Ang full operations ng subway o 15 istasyon hanggang Taguig ay inaasahang matatapos sa 2025. Bawat tren ay may 8 bagon na kaya magsakay ng 2,200 na pasahero o hanggang 370,000 na mga pasahero kada araw at maaring umabot pa hanggang sa 1.5 million katao. The subway's North Avenue station will be interconnected to LRT-1, MRT-3, and MRT-7 at the common station. It will also interconnect with LRT-2 at the subway's Anona station, and it will not only be interconnected with the North-South Commuter Railway System or PNR Calamba at FTI Station, it will also be designed to have a physical through run into the 56-kilometer PNR Calamba segment, meaning you can board a subway train here in Valenzuela, heading almost 100 kilometers to Calamba without changing trains. Posibleng ngayong taon magsagawa na rin anya ng bidding para sa nalalabing 5 kontrata na bahagi ng subway. Pagtiyak ng DOTR kapag nagsimula ang operasyon ng subway, tatagal na lamang ng 10 hanggang 30 minuto ang biyahe mula sa Quezon City hanggang sa NAIA Terminals. Ito rin ang inaasahang solusyon para bawasan ang mga pribadong sasakyan na bumibiyahe sa EDSA na nagdudulot rin ng matinding pagsisikip sa daloy ng trapiko. Nauna nang lumitaw sa mga pag-aaral ng NEDA na umaabot sa 3.5 billion pesos kada araw ang nawawala sa ekonomiya dulot ng traffic. Nauna nang lumitaw sa mga pag-aaral ng NEDA na umaabot sa 3.5 billion ang nawawala kada araw sa ekonomiya bunsod ng matinding traffic. The Metro Manila Subway is also adopting incredible disaster resiliency technologies which have been tried, tested, and proven in Japan. From flood to seismic or earthquake resiliency, the Metro Manila Subway is designed not just to keep passengers safe, but also to ensure the reliable and continuing operation of the system during or very soon after natural calamities. Para sa Eagle News, may Ann Corbera, IM1 with 25.